Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Windang. Ang video na ito ay walang layon na makaapekto sa kaso ng naturang paksa. Ang mga opinyon ng inyong lingkod ay layong magbigay linaw at makadagdag lamang ng kaalaman. Ang mga larawan at tunog ay maaaring hindi ang aktwal na nabanggit sa kwento at biswal na representasyon lamang. Magandang araw, welcome sa aking channel at sa episode 3 ng Kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa isang kaso na sinubaybayan ng maraming tao. Isang 22 anyos na dalaga ang di umano'y misteryosong nawala sa isang mall sa bayan ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Mula sa pagkabuhay ng urban legend tungkol sa taong ahas sa loob ng mall, pagkawalang sala ng dalawang sospek, pagdiriwang ng pamilya Galieno sa araw ng namatay, hanggang sa bagong pagkakadiskubre ng pangalawang sunog na bangkay sa kalapit na bayan. Buklatin natin ang kaso ni Jovelyn Galieno. Si Jovelyn Galieno ay isang 22 anyos na dating empleyado ng Robinson's Place sa Puerto Princesa, Palawan. Siya ay naiulat na misteryosong nawala noong 5 ng Agosto 2022. Kung napanood mo na ang storyang ito sa Raffy Tulfo in Action, kapuso mo Jessica Soho o investigador, marahil ay marami kayong nakaligtaang detalye. Kung may mga paksa kayo na gusto nyong iliban, ilalagay ko ang mga timestamps sa description. Pero kung gusto nyo ng detalyadong storya, panoorin mo ng tuloy-tuloy at magbalik tayo sa taong 2022. Ang pagkawala. Naglabas ng CCTV footage ang mall sa oras na pumasok siya, ngunit walang matibay na kopya ng video sa oras ng kanyang pag-alis. Kwento ng kapatid niyang si Jonalyn, nakatanggap daw siya ng mensahe kay Jovelyn na nagsasabing, "Anong ulam?" Mga bandang alas 6:38 ng hapon. Karaniwang nasa bahay na si Jovelyn na mga bandang alas 7 hanggang alas 8:30. Dahil doon, tinawagan siya ng kanyang kapatid para kamustahin. Nagring ang phone. Na-receive ang tawag, ngunit walang sumagot sa kabilang linya. Kinaumagahan, 6 ng Agosto, ay kumilos na agad ang mga kapulisan upang kumuha ng CCTV footage sa nasabing mall. Sabi ng pamunuan ng Robinson's Mall ay brownout daw noong panahon na yon, kaya walang CCTV. Pinabulaanan naman niyon ni Jonalyn at sinabing hindi na madalas doon ang brownout. Noong panahon na iyon, hindi agad na ibigay ang nasabing footage. Keso kailangan daw ng approval ng head manager. Kahit meron ng request na dala ang PNP. Dahil dito, marami ang nagtanong, bakit may sumagot sa phone pero walang sumagot sa kabilang linya? Indikasyon ba ito na nasa panganib si Jovelyn? O ito ay madalas lang mangyari sa mga lugar na mahina ang signal? Bakit ang bilis rumisponde ng mga pulis? Madalas kapag may nawawalang tao na nasa hustong gulang na at wala pang 24 oras, ay hindi pa hinahanap ng mga kapulisan ang naiulat na nawawala. Sadya bang mabibilis rumisponde ang mga kapulisan sa Puerto Princesa? O gusto nilang mauna sa CCTV footage para sa isang cover-up? Kung madalas ang brownout, wala bang power backup ang Robinson's Place? Matagal ba bago gumana ang kanilang secondary power source? Nataon ba yon sa paglabas ni Jovelyn? May pinagtatakpan ba ang administrasyon ng mall?
Alam naman natin ang sikat na urban legend tungkol sa ahas ng Robinsons na nangunguha ng mga magagandang dalagita. Nataon lang ba ito? Bakit ang tagal bago makuha ang CCTV footage at puro papasok lang ang ipinapakita? Delaying tactics ba ito ng mall? Para saan? Delaying tactics ba ito ng kapulisan? Bakit? O delaying tactics ng sabwatan ng pulis at ng mall upang maitago ang kontrobersya? Wendang! Ang panayam kay Police Major Altaserces Cabelliaje. ika-12 ng Agosto 2022 sa programang Raffy Tulfo in Action, sinalaysay ni Police Major Altaserces Cabelliaje ang kanilang ginawang investigasyon sa kaso. Medyo halatang kabado si Major sa mga salaysay niya. Sabi niya ay nahihirapan daw siyang kuhain ang footage. Ngunit kanyang nabanggit na may nauna pa sa pulis na makakuha ng CCTV footage. Sinalaysay pa ni Major na nakita raw niya si Jovelyn na may taong kasama sa parking lot at doon ay may dumating na isang sedan na pumarada. Natatakpan raw ng container van ang anggulo ng CCTV kaya hindi nakita ang plate number. Ika rin ni Major, wala raw log ang security guard ng mga pumapasok na sasakyan. Alam rin daw nila kung anong klaseng sedan ang dumating. Ngunit pinili nilang wag iyon isiwalat dahil baka raw makaapekto sa investigasyon. Malilito ka sa salaysay ni Major dahil mukhang meron siyang iniiwasan na sabihin. At sa kakatanong ni Raffy Tulfo, sakalang dahan-dahan itong nasisiwalat. Sa huli ay sinabi na rin ni Major na binalikan nila ang CCTV footage noong nakaraang araw at nakita raw nila na ang biktima ay inihahatid pa ng naturang sedan. Ngunit agaran niya itong binawi. Hindi pa raw sila nakakapag-backtrack. Magulo at paikot-ikot si Major at bigla na lang niyang sinabing wala pa raw siya sa Puerto Princesa. Siya ay pabalik pa lang, galing sa isang neuropsychiatric test. Mukhang pinalalabas sa panayam na ito ay hindi kaso ng abduction. Sabi ni Jonalyn, ang kapatid ng biktima, wala daw silang alam na may nobyo ang kanilang kapatid dahil ito ay seryoso sa kanyang pag-aaral ng criminology. Kahit ang Facebook ni Jovelyn ay walang bakas na magsasabing siya ay may nobyo o lalaking nakakapalagayan ng loob. Dahil sa gulo ng panayam kay Major na pagkasunduan ni Raffy Tulfo at Mayor Lucilo Bayron, natawagan na lang ang mas nakatataas. Pumasa ba si Police Major Cabelliaje sa naturang test? Sadya bang pinaikot-ikot ni Major ang usapan at ang mga impormasyon? Tunay ba ang lahat ng kanyang nasaksihan? O siya ba ay nadiktahan? Wendang! Ang panayam kay Police Colonel Robert Bucan. ika-19 ng Agosto 2022 sa programang Raffy Tulfo in Action. Sa isang panayam na ito, nabura ang lahat ng sinabi at nabasag ang kredibilidad ni Police Major Cabelliaje. Oh no! Sabi ni Police Colonel Robert Bucan, ay tinutukan nila ang pagpasok ni Jovelyn sa mall. Tila bingi-bingihan ang mga pulis sa payo ni Raffy Tulfo na pagtuunan ng pansin ang paglabas ni Jovelyn. Hanggang sa petsa ng panayam na ito, 1 linggo na ang nakalilipas ay hindi pa rin nakukuha
ang paglabas ni Jovelyn. Sabi ni Colonel Bukad na wala daw ang naturang video na sinasabi ni Major Cabellaje. Itong storya ni Major Cabellaje raw ay dahil sa pagod. You what? Nakakatawang dahilan, di ba? Pero hindi nakakatuwa. Is he imagining things or he is covering up things? Tanong ni Rapi Tulfo. Ang sagot ni Colonel Bukad ay kakausapin niya si Major at wala naman daw cover up. Sa panayam na ito ay meron ding pinakitang isang CCTV footage ng isang babaeng nakatayo, nag-aantay ng masasakyan sa tapat ng mall at sumakay siya sa isang multicab na puti. Eto na ba si Jovelyn? Malabo ang footage at sadyang mahirap makita kung sino ba ang babaeng iyon. Parang halos itim lamang ang iyong makikita. Sinasabi ng kapulisan na palagay nila na iyon na si Jovelyn. Kinumpirma ng pamilya ni Jovelyn na siya nga ang babaeng iyon. Sabi ni Jonalyn na maaaring ito ang kanyang ate base sa galaw at bag na nakasukbit sa balikat nito. Ayon kay Jonalyn, pinag-aralan daw mabuti ng kapulisan ang galaw ni Jovelyn sa pamamagitan ng pag-backtrack sa mga nakaraang CCTV videos at kilos nito. Inayos ng mga pulis ang pagkasunod-sunod ng mga video na ito hanggang sa dumating sila sa punto na pinakita nila ang nasabing footage sa labas ng mall. Kinumpirma din naman ni Jonalyn na sa main entrance na lumalabas ang ate niya kapag uwian na. Tinanong ni Rapi Tulfo kung may iba pang CCTV footage sa eksaktong lugar sa mga nakaraang araw. Ngunit sabi ni Colonel Bukad ay wala raw dahil tinutukan nila ang pagpasok ni Jovelyn na naman. Sa panayam na ito, may mga tanong na naman na nabuo sa aking isipan. Napagod kaya gumawa ng kwento? Seryosong dahilan ba ito? Guni-guni lang ba ni Major Cabellaje ang mga isinalaysay niya? O may nakita siya na hindi dapat malaman ng madla? Kamusta ang exam niya? Binagsak kaya niya yung exam? Kung magiging whistleblower ba si Major Cabellaje, magagamit ba laban sa kanya ang kanyang neuropsychiatric exam? O yun talaga ang layunin ng exam? Si Jovelyn ba ang nasa CCTV footage na sumakay sa multicab? Kung araw-araw pumapasok si Jovelyn, hindi ba talaga nila naisip na tignan ang mga nakaraang video kung siya talaga yon? Bakit hindi iyon ang naisip nilang ipakita kay Jonalyn at ibang video footage pa ng ate niya? Si Jovelyn ba talaga ang babaeng yon? Wala bang masyadong tao sa mall na kasing balangkas ni Jovelyn na may bag din? Ang mga kamag-anak, lalo na ang kapatid, ang lubos na nakakaalam sa mga kilos ng kanyang kapatid. Bakit kinailangan pang pakitaan si Jonalyn ng mga naunang video tungkol sa galaw at postura ng kanyang ate bago ang aktwal na CCTV footage sa harap ng mall? Gusto lang bang ipilit ng mga pulis na si Jovelyn ang malaaninong babaeng iyon? Ang ginawa ba nila kay Jonalyn at sa kanyang mga kamag-anak ay psychological conditioning? Noong August 26, 2022, ilang araw ang nakalipas, sinabi ni Jonalyn na hindi daw siya sigurado na ate niya iyon, na tila nadala na lamang siya dahil sa mga kamag-anak niya at sa mga pulis na nagsasabing pinag-aralan ang galaw ng kanyang ate. Ang pulis ang nagbibigay ng impormasyon. Tila may gusto silang buuin na kwento. Pinagtibay pa ng mga pulis na may dalawa silang saksi na taga roon kina Jovelyn na siya ang nakasakay nila doon sa multicab. Meron pa daw hawak ang mga pulis na CCTV footage na bumaba si Jovelyn sa multicab.
ngunit hindi naman nila ito pinakita. Wendang! Ang kalansay. Noong ika-23 ng Agosto 2022, may natagpo ang kalansay sa Palawan na may mga gamit at ID ni Jovelyn. Mga 30 metrong layo mula sa likod ng bahay nila. Walang makikitang laman ang nakadikit sa buto. Ito ay tuyo. Walang buhok. Maputi at mukhang nilinis ito. Ito na kaya ang labi ni Jovelyn? Nakakapagtakang maraming taong nakatira malapit sa lugar na iyon. Sa katunayan, ay maraming nagtatanim sa banda roon. At daanan din yun ng mga tao. Naghalughog na rin ang mga otoridad sa lugar na iyon. Walang nakapagbanggit na nakaamoy man lang ng mabaho at parang biglang sumulpot na lang doon ang naturang kalansay. Katunayan, ay tumulong pa nga ang ilang mga taong bayan doon na maghanap kay Jovelyn mula nang makita nila ang mga investigador na naghahanap at nagpapalipad doon ng drone. Ayon kay Doktora Maria Cecilia Lim, isang forensic pathologist, nung tinanong siya tungkol sa kondisyon ng bangkay, sinabi niya na it's always possible but not really probable. Ayon pa sa kanya, maaaring 3 linggo ay maging buto na lamang ang isang bangkay. Ngunit hindi katulad ng ganito. Walang mga basang tissues at mukhang ginamitan ito ng bleach sa puti. Ang laman na may kasamang buhok ay pwede rin daw tangayin ng hayop. Pero may matitira pa rin sa lokasyon nito. Dahil kaduda-duda ang sitwasyon, tanging DNA test o dental records na lang ang makakapagpatunay na kay Jovelyn ang kalansay. Pinili nilang ipagawa ang DNA testing. Wendang! Dalawang pinsan mismo ni Jovelyn ang naging primary suspect sa pagpatay. Sila Jobert Valdestamon at Leobert Dasmariñas. Inamin daw ni Leobert na inabagan nila si Jovelyn sa labas ng mall. Siya daw ay nagsilbing lookout. Ang sumalubong daw kay Jovelyn pababa ng cab ay si Jobert. Si Jobert daw ay may matinding pagnanasa sa kanyang pinsan. Kumbinsido naman ang nanay ni Jovelyn na si Jeline Galieno sa pag-amin ng suspect. Unang nakulong si Leobert. Makikitang nagtamo siya ng mga sugat sa tuhod at braso. Sinabi niya na hindi raw siya nakagamit ng ipinagbabawal na gamot dahil wala naman daw siyang pera. Hindi niya lang daw alam kung gumamit ang kasama niya. Sinabi ng mga investigador na ginahasa daw ng 2 beses si Jovelyn. Una ay ginahasa, tapos nanigarilyo, at ginahasa pa ulit. Mga kawindang, maraming hindi naniniwala sa 2 sospek. Ganun ba katalino ang 2 sospek na nalaman nila ang paraan upang tumunaw ng bangkay ng tao? Dahil sa itsura pa lang ng mga buto, lahat naman tayo siguro ay sang-ayon na ito ay hindi mangyayari sa natural na paraan. Pagpalagay natin na matalino sila at nalaman nila kung paano ang pagtunaw ng laman, hindi ba't mas madali ang ilipat sa ibang lugar ang bangkay? Kung kaya mong tumunaw ng bangkay, matatag ang loob mo. Hindi ba kaduda-duda ang pag-amin na ito? Si Leobert ay maraming sugat. Di ba ay lookout lamang siya? Ang 2 ito ba ay fall guy lang? Paano naman nila nasabi na ginahasa ang kalansay? Sagad sa buto ba ang sandata ng gumahasa? May nakuha ba silang similya
Kung kinain ba ng isang ganting ahas ang bangkay, ganito ba ang magiging itsura? Mga kawindang, magugulat kayo sa mga susunod na revelasyon. Windang! Ang mga suspect. Sinabi ng kapulisan na kaya nila napaamin si Liobert sa kanilang krimen ay dahil sa pagpupursige nilang makuha ang dahilan kung bakit nasaksak niya ang pinsan niyang si Jovert. Gusto raw patayin ni Liobert si Jovert dahil gusto nitong umamin sa nagawa nila. Sa panayam naman ni Liobert, sinabi niyang inamin niya ang krimen dahil inusig siya ng kanyang konsensya. Gusto niya raw lamang matulungan si Jovert na makuha niya si Jovelyn. Pero noong tinanong na siya tungkol sa detalye ng panggagahasa at pagpatay, siya lang ay nanahimik at tumulala at tumingin na lamang sa isang opisyal ng pulis na katabi nila. Ayon sa isang reporter ni Rapi Tulfo in action, inamin niya ang pagpatay, ngunit hindi niya ito maisalaysay. Ang kwento ng mga pulis, inabangan nila sa basketball court si Jovelyn. Nagpambuno sila sa dilim na gilid ng kalsada. Tapos, ginahasa si Jovelyn sa masukal na lote na may naglalakihang kamoteng kahoy. Taliwas naman ang testimonya ni Jovert. Sabi niya ay wala raw siyang kinalaman sa krimen. Aniya, mga 1 buwan bago ang insidente, tinanong siya ni Liobert kung kaya niya ba raw humukay nang hindi mangangamoy ang ililibing. Sabi rin daw ni Liobert ay siya na ang bahala sa bayan. Naisip naman ni Jovert na baka sinusubukan lamang siya ni Liobert dahil siya ay galing sa loob ng kulungan. At ito ay hindi naman sinabi ng personal, bagkus ay isang tawag lamang sa cellphone. Walang saradong usapan, sinabihan lang siya ni Jovert na magkita sila ng personal. Ang pinakamalaki niya pang alibay ay noong nangyari ang sinasabing pandurukot, si Jovert raw ay nasa isang construction site na pinagtatrabahuhan niya at maraming kasamahan niya doon ang makakasaksi. Dahil si Jovelyn ay isang criminology student, naisip ng mga netizens na ipid sa Rapi Tulfo in action ang tungkol sa maestrong pulis ni Jovelyn, si Police Corporal Ace Abian. Hindi nakunan ng panayam sa nasabing programa ang pulis dahil raw sa mga oras na iyon ay nasa shooting range classes daw siya at ayaw magpaabala. Sabi ng pamilya ni Jovelyn, nagmensahe raw sa FB Messenger ang nasabing pulis noong Agosto 6. Hindi naging person of interest ang pulis dahil daw ayon sa school records, hindi naka-enroll si Jovelyn sa school ng 2 SEM. Totoo bang pumapasok pa si Jovelyn sa eskwela? Saan pumupunta si Jovelyn sa oras na nasabing siya ay pumapasok? Nagsisinungaling ba ang kapulisan o ang eskwelahan? Kung pumapasok si Jovelyn, hindi ba napakahirap pagtakpan na hindi siya pumapasok? Maraming makakakita di ba, mga kaklase. Meron bang sedan ang kanyang nasabing guro? Bakit tila umiiwas sa panayam si Ace Abian? Ang imahe ni Jovelyn bilang isang huwarang working student ba ay isang huwad? Wendang! Buhay si Jovelyn. Noong ika-26 ng Agosto 2022, nabanggit sa Rapi Tulfo in action na ilang araw makalipas ang insidente, may nakakita raw kay Jovelyn. Si Gio Galve, asawa ng isang pastora.
Itinawag pa niya ito sa pulisya. Sinabing sakay raw si Jovelyn ng isang Toyota Innova na may kulay chocolate at nakaupo ito sa upuan sa harapan. Ito ay nakasuot ng puting t-shirt na mukhang malaki para sa kanya. Mukhang tulala si Jovelyn at hindi nakasandal sa upuan. Hindi niya namukaan ang driver. Ang harapan ng Toyota Innova ay nahahawig sa isang sedan. Hindi kaya ito ang nakita ni Police Major Cabelliaje? Wendang! DNA at polygraph test. Lumabas ang DNA test ng PNP na ang mga butong iyon ay kay Jovelyn niya. Hindi pa rin kumbensido ang pamilya ng biktima, kaya ito ay inakyat sa NBI. Ngunit, parehas din ito ng resulta. Totoo bang dalawa lang ang agent ng NBI sa buong Palawan? Kung ganon, hindi ba mas madali silang masuhulan? Nagpadala ng mga taga-NBI mula sa Maynila upang kumuha ng mga sample sa buto. 4 na araw silang nanatili sa Palawan. Sapat na panahon na kaya iyon upang sila ay masuhulan o mapagbantaan? Nagkaroon ng isang video ng pag-amin si Liobert tungkol sa naturang kaso. Sinabi ni Liobert na siya raw ay pinilit na paaminin sa pagpatay. Siya raw ay humihingi ng tulong dahil siya ay tinorture ng mga pulis. Tinuro niyang punong salarin si Richard Ligad, isang City Information Officer at head ng Anti-Crime Division ng Puerto Princesa. Sinabi ni Liobert na si Ligad ang nagdikta sa kanya tungkol sa mga buto at mga alahas ni Jovelyn. Siya rin ang nagdikta ng kanyang mga sasabihin tungkol sa mga pag-amin niya sa krimen. Pinagbantaan pa ang kanyang pamilya. Sa madaling salita, taliwas sa unang panayam, wala raw siyang kasalanan. Nadawit din si Police Major Noel Manalo sa nasabing pagpapahirap at pananakit. Sinabi rin ni Liobert na nagsisinungaling si Jobert tungkol sa naunang storya niya tungkol sa balak nilang ilibing. Napag-alaman na walang CCTV sa presinto ng pulis. Ginamit ba itong advantage ng mga pulis upang makapang-abuso? You what? Marami rin naman ang nagsasabing walang luha ang pag-iyak ni Liobert noong siya ay nasa video. Bakit kaya? Sinaksak daw ni Liobert si Jovert dahil sa self-defense. Pareho silang lasing ng oras na iyon at selos sa babae ang kanilang pinagtalunan. Noong kinapanayam si Police Major Noel Manalo at Richard Ligad sa Rafi Tulfo in Action, mariin nilang tinanggi ang mga aligasyon. Nagkasundo pa na ipalay detector si Liobert sa Maynila. Kapag nagsasabi ng totoo si Liobert, siya ay susuportahan ng Rafi Tulfo in Action. Ngunit kung siya ay magsisinungaling, ititigil ng Rafi Tulfo in Action ang pagtulong. Si Jovert ay pumasa, samantalang si Liobert ay bumagsak sa lie detector test na ikinasa ng NBI. Ang koneksyon niya sa Rafi Tulfo in Action ay tuluyan ng naputol. Hindi na siya nakunan pa ng panayam. Di ba't hindi tinatanggap sa korte ang resulta ng polygraph test? Bakit ito ang laging nagiging basihan ng Rafi Tulfo in Action sa pagtulong? Maraming netizens ang may ganito ring tanong. Ngunit nagbigay na ng salaysay si Senator Rafi Tulfo na sila daw ay tumatawag kay Liobert upang kunan siya ng panayam. Ngunit si Liobert ang umiiwas sa kanilang mga tawag. Noong ika-23 ng Setyembre 2022, sa Rafi Tulfo in Action, tanggap na raw ng pamilya Galieno ang resulta ng DNA test. At sobrang nadismaya sila sa istorya ni Liobert. Nagkaroon daw sila
ng conference at doon ipinaintindi sa kanila ang mga pangyayari. Marahil ang pamilya Galieno ay kontento na sa resulta, ngunit marami pa ang hindi. Ano kayang klaseng conference yun? Enlightenment? Brainwashing? O compensation package? Wendang! Maligayang kaarawan, Jovelyn. Pinagdiwang ng mga kamag-anak at pamilya ni Jovelyn ang kanyang kaarawan noong 15 ng Oktubre 2022. Tila walang bakas ng lungkot at puro saya na lamang ang nadarama ng buong pamilya. Mapapansin na rin na guminhawa ang pamumuhay ng mga Galieno. Usap-usapan na ipinakasal daw si Jovelyn sa isang lalaking mayaman. Kaya naman, tinanggap na lang nila ang naturang DNA test. Buhay kaya talaga si Jovelyn? Natatakot lang kaya silang ilabas si Jovelyn dahil baka sila ay makasuhan? Wendang! Human trafficking sa Palawan. Ayon kay Tommy Abile, isang personalidad sa radyo ng DWOK-FM 107.9 Bigwas Station na talamak ang human trafficking sa Palawan. Ang mga babae ay hinuhuli raw at inilalagay sa isang container van at doon ay ipinapagalaw. No! May isang nagngangalang Karen ang tumawag noong 10:00 ng umaga, ika-6 ng Agosto, sa miles ticketing ng Barangay Lacao, Puerto Princesa City, gamit ang cellphone number ni Jovelyn. Ang pangyayaring ito ay isinuplong na sa kapulisan, bagkus itinuon nila ang imbestigasyon kay Liobert. Sino ang Karen na iyon? Karen ba ang pangalan ng amo niyang babae? Ayon pa sa source ni Tommy Abile na nagngangalang Nicole, noong ika-6 ng Mayo, tinawagan ang 3 nakamotor na asset ng Irawan Police Station upang manguha ng kalansay sa Nara, Palawan. Ang pangyayaring ito ba ay may kinalaman sa human trafficking? May durugtong ba ito sa pahayag ng asawa ni Pastora na nakita niyang buhay si Jovelyn? Wendang! Pagwawalang sala. Panalo sa kaso si Liobert sa tulong ng kanyang abogadong si Attorney Regidor Tulali. Kakulangan ng ebidensya ang dahilan kung bakit ibinasura ng City Prosecutor's Office ang kasong rape with homicide, pirmado noong ika-3 ng Nobyembre 2022 sa Puerto Princesa City. Nag-iiyak sa tuwa at nagtatatalon sa saya si Liobert sa kanyang tagumpay. Nadamay na rin sa tagumpay si Jovert. Si Liobert naman daw ang re-rest back at magkakaso ng anti-torture at illegal detention. Kung ganoon, sino talaga ang may pakana ng pagkawala ni Jovelyn? Pabubuksan kaya uli ng pamilya Galieno ang kaso? Sa kasamaang palad, ayaw na pabuksan ng pamilya Galieno ang kaso, maliban sa ama ni Jovelyn. Ikagugulat nyo ang mga susunod na paksa. Wendang! Ang pangalawang bangkay. 2022, Araw ng Undas. May mga kaanak na magtitirik at mag-aalay ng panalangin sana sa kanilang mga yumao. Ngunit kanilang ikinagulat na wasak ang nicho ng kanilang kaanak at nawawala ang mga buto nito. Ibinalita naman ito umano ng kasamahan sa simbahan ng mga Galieno. Kinumpronta nila si Jonalyn. Ngunit mariin niyang sinabi
na gawa-gawa lang at iyon ay kwento lamang. Tila si Jonalyn ay sinusulsulan pa ng isang Pastora Darlene upang huwag siyang pumanig sa kanyang ama. Ito na kaya ang mga butong ginamit para palabasin na patay na si Jovelyn? Pakinggan ang panayam ng ama ni Jovelyn at Jonalyn mula sa Radyo Bigwas. Mga kabigwas, atin pong kapanayamin ngayon ang tatay ni Jovelyn at ni Jonalyn. Magandang umaga po, Sir Joel. Magandang umaga rin po, Sir Tommy. Unang-una ko pong sasabihin sa'yo, binayaran ka ba dito? Wala po, ako po kung saan lumapit, tsaka inaano ko lang po, mariupin lang po yung kaso, tapos sinasabi niya sinungaling ako, lasinggero. Hindi naman po sa ganun. Yung sinasabi po nila na lasinggero ako, nagainom din ako sa loob ng bahay namin, sa pangalawang asawa ko. Tapos sinasabi naman nung anak ko na binigyan niya akong pira, binigyan niya ako nung pamasahe, yung pumunta ako dyan. Nung pumunta ka dito para sabi DNA, gano'n. Lakas loob siyang pumunta na talaga rito. Sa totoo lang, kahit wala nga siyang pambili ng bigas doon sa pamilya niya, sa totoo lang, nag-ambag-ambag ang mga tao dito pagdating niya. Sabi niya, uuwi ako ngayon sir dahil wala kaming pambiling bigas. Kawawa naman yung mag-ina ko. Record ka na bang gumugulong dyan sa kalsada, Sir Joel? Kahit po tanongin nila sa buong Aburlan, na ako'y lasinggero, hindi nga ako nakikita nag-iinom sa mga karsada, kapitbahay. Nagainom po ako, mag-isa lang ako sa loob ng bahay namin. Yung isang bote, 1 linggo na yun. Pampatulog lang. Pero sinasabi ng anak ko na lasinggero ako, kahit tanongin po sa buong Aburlan, bayan ng Aburlan, barangay Aburlan, parang sakit po ang damdamin ko. Hindi lang po nila ako maunawaan. Yung para sa akin po, nire-reopen ko lang yung kaso para din sa kanila at mabigyan ng hustisya yung atin niyang nawawala. Kung sa isip nila na ako kung may pakay ako ibang bagay na wala po. Para nire-reopen ko para maimbestiga ng maayos. Yung sinasabi nila si Jovelyn, patay na, buhay na buhay yan. Kaya imbestigahan po natin ng tama. Bakit parang ayaw nilang pabuksan? Anong dahilan sa tingin mo? Yun na nga po ang pinagtataka ko Ako na nga po yung humingi sa kanilang dispensa. Reopen lang inaano ko para malamang katotohanan. Bakit sila guilty? Kung ganun, tulungan na lang nila ako para ma-reopen. Makipagkaisa na lang sila sa akin. Bakit ikaw tila ata ang inaaway pa? Yun nga po ang problema. Sir Joel. Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin. Magkaisa po tayo, tulungan niyo po ako para ma-reopen po yung kaso, mapatunayan kung anong totoo. Maraming salamat po sa sumusuporta sa akin. Yun. Nananawagan lang naman siya na mabuksan ang kaso. Wala naman siyang gusto kung hindi katarungan para sa kanyang anak. Isang sunog na bangkay na halos buto na ang natagpuan sa isang damuhan sa Santa Lourdes, Puerto Princesa City. Maliit ang muka, may mga buhok pa, hiwalay ang ulo sa katawan, may mga abo sa paligid, balingkinitan ang katawan. Nakatatakang walang umako sa bangkay o walang napalitaan na nawawala sa buong lalawigan. Hindi pa rin inilalabas ang pagkakakilanlan nito. Magdadalawang buwan na ang nakalipas. Ang katwiran naman ngayon ng Soko ay aalamin daw muna kung lalaki o babae yung bangkay bago gawin ang DNA test. Parang may something. Ayon sa programang Bigwas, tila wala raw interes ang nanay ni Jovelyn sa pangalawang bangkay. Ngunit, ang ibang mga kamag-anak raw ay nag-iiyak at iba raw ang kanilang pakiramdam nung makita nila ang naturong bangkay. Iba rin daw ang nararamdaman ng ama ni Jovelyn sa bangkay na iyon. Bakit kaya ang naunang kalansay, wala pang 1 linggo, nalaman nila agad na kay Jovelyn iyon? Hindi kaya tinuluyan na si Jovelyn ng mga tunay na kriminal dahil sa nahihirapan na silang pagtakpan ang kanilang nagawa? Wendang! Mga komentaryo.
Ayan mga kawindang, sana ay nag-enjoy kayo sa ating kwento. Sorry at grabe, sinisipon ako. Kaya medyo hindi maganda yung pagkakabigkas ko doon sa mga salitang may NG. Pero anyway, mas nakakatakot ang mga true crime stories kaysa sa paranormal. Imagine yung cover-ups na ginawa nila dito. Sana matigil na yung mga ganitong twisted na kaso. Clearly, someone is playing God here. At kung hindi bibigyan ng action or magpapadala ang mga tao sa sulsol o suhol, ayan, patuloy na mangyayari ito. Sana magkaroon ng pagkakaisa dito sa kaso na ito. Sana mabuksan uli. Pero sa lahat ng pangyayaring ito, isa lang naman ang wish ko. Sana ay buhay si Jovelyn. Sana hindi siya yung pangalawang bangkay. Sana buhay prinsesa siya kung nasan man siya ngayon. And not the other way around. Katotohanan sana ang manaig, lumutang na sana at makonsensya yung mga taong may pakana nito. So yun lang naman ang say ko. Muli, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na kwentong Windang.